Pag-usapan lang natin yan. Sige. Gusto ko makuha yung opinion mo. Kasi, laging sa akin, pinaka-iconic din talaga ng self-help book financially. Kasi okay na, kasi grabe yung first chapter tas 2. Oo. Kasi talagang i-unlock niya yung parang perspective. Pero ngayon, nakikita ko si Kiyosaki, medyo nababanas ako sa kanya. Hindi ko siya, parang bigla akong, talaga naman effective naman talaga. Napakasimple lang din naman talagang point na mag-focus ka lang sa assets. Focus ka sa income generating investments. Yun lang, actually, parang yun naman din talaga. Tapos, gamitin mo yung utang. Pero, yung personality niya, hindi ko masakyan. Oo nga, parang masyado siya mayabang. Tapos, saka parang more on, parang ginagawa niya na lang din siguro to increase yung income niya towards dun sa parang education business niya. Oo, diba? nga, Kasi parang ang hirap naman na walang parang proof talaga na meron siyang ganitong number of apartments. Kaya nga diba parang... wala ba? Well, hindi ko alam na kung meron talaga or wala. Hindi ko masasabi. Pero kasi siguro naman kung meron talaga, madali naman yun masasabi. Diba? Kasi, kasi kunwari, yung mga multimillionaires naman sa States or mga bilyonaryo, diba? Alam mong physical nandyan yung assets nila. Nasa Forbes sila. So kung sinasabi niyang bilyonaryo na siya, diba dapat lumalabas naman na yun. So, wala ba? Hindi ko masyado wala masyado. Ano niya. Pero panigurado, mayaman siya. Dahil yung libro niya pa lang. Pero ako lang, yung ugali niya lang talaga. Ayoko talaga mayabang na mayaman Kasi parang nawawala yung ano ko pagka mayabang. Yung parang sobrang niyang condescending pagdating sa podcast. Oo, sa podcast. Ngayon, paulit-ulit lang. Parang lagi niya sinasabing mali yung, pag tinatanong siya, imbis sagutin niyo na lang na parang pinapamukha pa niyang mali yung interviewer. Oo, diba? Nagtatanong lang naman. Gets. Wala. Ganun. Segue lang konti.